sinasabi ni Lori na 2 dekada or 3 dekada na magkawalay si Nanay Terry and Tatay Romy, bakit meron pang bunso na 12 anyos? Bakit meron pang 12 anyos na si Binbin? Sinuot yung... Paano, Nay? Yung damit niya. Yung damit niya mali. Yung itim? Oo. O paano, Nay? Gumagano siya sa, sa loob. Pag merong... Lalaki. May lalaki. Pag may pumupunta sa bahay namin, may mga lalaki. Gumagano siya. Sinusuot yung siksi na binigay ko sa kanya, yung itim. Tapos anong lakad niya? Gumagano siya. Nag-hi-hi siya? Parang gusto na namang mabuntis ata. Parang gusto na naman. Pag nabuntis siya at pag nagkaanak siya, ako na talaga ang kukuha na Gemma. Hingiin ko na talaga. Hindi na siguro bubuntis si nanay mo. I-pregnancy test natin. Malalaman natin yan. Hindi na nanganganak. Hindi na nanganganak. Nanay Gemma, kumusta ang ating pag-uusap? Medyo mahaba-haba ang pag-uusap natin ngayon. Pero ang kape nyo hindi pa naubos-ubos. Inumin nyo po muna. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Okay lang po. Salamat. Opo, nagtatanong lang. Para maliwanagan din po, Nanay Gemma, ang mga nagtatanong sa atin. Ang dami po kasi nagtatanong sa akin, Nanay Gemma, na ganito, bakit ganyan? Ayaw ko naman din, Nanay Gemma, na magsinungaling. Ayaw ko yung magsinungaling sa mga tao. Hindi naman maganda yun. Opo, nasabi na sa akin, si Lori, pinagtatakpan niya, or si Lori, ang sabi niya, ganito, ganyan, 3 to 4 decades na wala magkawalay sila ni Nanay Terry and Tatay Romy. Bakit meron silang anak ni si ganyan, ganyan? Ano yon? Nagagawa ng kwento lang si Lori. Ayaw ko naman din sabihin niya sa akin. Napanood ko pa nga yung minatid niyo si Nanay Terry. Opo, di ba? Napanood ko sa yung kay Kuya Romy. Opo, so ayaw ko naman din sabihin sa akin na gumagawa lang ng kwento si Lori na kahit hindi totoo, bakit meron namang may maliliit pang anak si Tatay Romy sa si Nanay Terry, bakit sinasabi niya na 4 decades or 3 to 4 decades na silang or 2 to 3 decades lang sila hiwalay, o bakit may bunso pa rin, may maliit pa rin. Naggumagawa lang ng storya si Lori. Ayaw ko naman rin sabihin na ganyan. Di ba sabi mo sa sa video, nakakawa naman si Nanay Terry, maalis si Tatay Romy sa bahay niya? Opo. Napanood ko yan. Opo. Sobrang awa ko po doon, ni Nanay Terry. Umiiyak ka nga eh. Opo, parang sabi ko nga, ay, Diyos ko, paano ba to nahati yung aking atensyon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi, siyempre, napamahal na ako sa inyo. Para ko na kayong mga magulang, para ko ng magulang si Nanay Terry, tapos ikaw, yung pamilya si Bal, parang pamilya ko na rin. Para ba akong nadurog ang puso ko na hindi lang talaga ako nagpakita ng mahina ako ni Nanay Terry na hahagulhol ako sa harapan niya. Sa sobrang awa, hindi ako nagpakita. Nagpakita pa rin ako sa kanya na malakas ang loob ko. Pinipilit ko, nilakasan ko yung loob ko na hindi niya ako makitang malungkot ako. Gusto ko makita niya na masaya pa rin ako. Umiiyak nga eh, nakita ko pa. Umiyak po po. Nasa huli si Makoy. Opo. Kaya... na siya? Opo. Kaya sobrang sad ko po noon, Nanay Gemma. Kaya sabi ko nga, kung ikaw ay nakatira lang sa malapit na hindi sa housing na merong lupa na patatayuan ko rin siya ng sarili sana niyang bahay kubo. Kailang hindi na pwede magtayo doon sa housing kasi bawal po yun. Alam ko po yun. Okay, so Nanay Gemma, meron akong huling katanungan sa inyo. Na-solve na natin, nasagot na po natin yung ibang mga katanungan. Meron pang isang katanungan na inaantay ng ating mga viewers at nagtaka sila kung bakit ganito. Dahil sila, lalo na ang mga babae, mga lalaki nga, marunong magbilang. Alam nila kung sa kanila yung anak or hindi. Ang mga babae din, lalo na. Ang mga babae, ay napaka matandain sa mga anak kung kailan binuntis, kailan ginawa. Ganyan tayong mga nanay, di ba? Alam na alam natin kung anong buwan tayo nabuntis, kung anong buwan tayo dinatnan, kung anong buwan tayo na hindi na tayo dinatnan,
kung ilang buwan na yung dinadala natin and everything. Alam natin yun, di ba, Nanay Gemma? Maniwala kayo na alam nating dalawa yon. Agree kayo na alam natin, pati ako alam natin yun, di ba? O, aper tayo dyan. O, alam nating dalawa, di ba, sa mga babae. So ngayon, mga viewers natin, ang daming alam nila magkwenta, no? Ang daming mga katanungan. Sabi nila, sinasabi ni Lori na 2 dekada or 3 dekada na magkawalay si Nanay Terry and Tatay Romy. Bakit meron pang bunso na 12 anyos? Bakit meron pang 12 anyos na si Bimbim? Si Bimbim. Bakit meron pang 12 anyos si Bimbim? Kanino na naman yung anak? Si yung nasa Sapangwak? Opo. Ayan ang hindi natin alam. Iyon na naman ang hindi natin alam. Ayan ang hindi ko alam kasi lakad na lakad dito. Dito mismo sa bayan ng Porac. Lakad na lakad dito. Malayo. Galing sa Sapang Bato. Galing dyan. Pagbalik. So, ibig sabihin, nabuntis na naman ng ibang lalaki na hindi na naman natin alam na ang naging supling, nagbunga, si Bimbim. Na nakatira ngayon kay Sasapang Uwak na bunsong anak ni Nanay Terry na 12 anyos na ang nag-alaga si Ate Jennifer. Tama. So, ano na naman ang mga katanungan mo doon ni Nanay Terry? Saan na naman yan dinala si Bimbim nung una? Yung nasa Sapangwak? Opo, yung nasa Sapangwak na bunso, yung 12 anyos, yung maliit. Nung nabuntis, umuwi sa inyo. Umuwi na naman sa inyo. Ang haba ng kamay. Kuko. Kadiri niya yun. Nung bata pa si Bimbim doon. Mahaba ang kamay. Yun pa. Kandilain. Tinitignan ko, bakit iba yung... Kamay. Oo. Hugis ng kamay, kumbaga. Maaga. Yung mga daliri. Kandilain, kumbaga. Kaya nakita ko yung tinawag mo kami sa Kuya Romy. Opo. Tinitignan ko yung mukha niya. Ibig sabihin... Bakit iba yung mukha niya kay July? Pinagmasdan niyo yung bata. O tapos? Bakit iba yung parang ibang tatay na rin ni Bimbim? Kamukha na niya. Magkaparehas ang mukha ni Larry, July, Marvin, si Gaygay. Kaparehas ang mukha ng tatay nila. Bintot, opo. Nandoon yung mukha ni Nanay Terry at saka mukha ni Nanay... ni Tatay Romy and Nanay Terry. Pero si Bia at saka si Bimbim, parang wala kay Tatay Romy. Parang yun ang sinasabi nyo. So ngayon, nung nabuntis siya, kasi pariwara si Nanay Terry, hindi mo talaga mapipigilan. Nandiyan lang siya pag panganak. Nandiyan lang siya uwi sa inyo kapag bagong panganak. Nandiyan lang siya uwi sa inyo kapag buntis. Pag nandiyan lang sa inyo pag bagong panganak. Pag wala na namang anak, pag okay na naman siya. So, lakwatsa na naman siya. Nagro-robing na naman siya sa buong iba't ibang bayan. Nagro-robing na naman siya. Hala, sige kung saan-saan. Then pag nabuntis, uwi sa inyo. So si Bimbim na bunsong anak na lalaki ni Nanay Terry, saan niya dinala nung nabuntis siya? Saan siya nakatira na naman? Sa akin. Sa inyo na naman. Ay, so ilang buwan? Kung ikaw lang Ilang buwan yun na umuwi sa inyo na si Bimbim naman ang binubuntis niya? Ilang buwan? Ilang buwan yung tiyan? Uuwi sa akin yan, nanganak na. Ibig sabihin, umuwi na naman siya ng ilang beses na si Bimbim ang dala niya. Ilang buwan si Bimbim noon? May ano pa sa paa? May parang dugong... Bagong panganak pa talaga, as in. Ako, ate, bakit na naman ganun? Maya ka lang, wala kasing anak. Anong sagot niya? Sabi ko, ganun lang ako. Ganun lang ate ko. Pagpasensya ko na lang sa sinasabi niya. Saan napunta si Bimbim? Doon, binigay sa Sapangwak na. Iyon si Ate Jennifer. Oo. May dugo-dugo pa yung talampakan kasi bagong iri. So tama nga po mga kabayan, tugma sa sinabi ni Nanay Gemma at tugma din sa sinabi ni Ate Jennifer na kung saan naging foster parent ni Bimbim
na bagong labas mga kabayan at binigay na kaagad at may pusod pa daw mga kabayan, hindi pa naputol. So magkatugma nga. Ibig sabihin ay another pang-apat na naman na lalaki yun. Na ano, wag Nakilala niyo po ba, Nanay Gemma? yung Ang tatay ni Bimbim. siguro dyan lang yan sa bahay ng Pora. Kung sino-sino na lang, ganun. Oo, kasi gumaganon siya. Kaya pala minsan, Nanay Gemma, pag tanungin mo siya, ay, sino-sino ba ang naging boyfriend mo? Marami akong boyfriend. Oo, tignan mo. Marami na siyang boyfriend. Alam na yung sinagot. Marami na siyang boyfriend. Pero pag sagutin niya, marami siyang boyfriend, tapos pasundan ko ng tanong, sabihin ko sa kanya, sino ang naging tatay ng mga anak mo? Si Romy lang. Sigurado ka ba, Nanay Terry, na lahat ng mga anak mo ay si Tatay Romy lang ang tatay? Oo. Wala nang iba. Pero marami akong boyfriend. Pero hindi naman ako nagkaanak. Si Tatay Romy lang. And then, pag sinundan ko naman ang tanong, liliko na yan siya. Iba na nga yung ano niya. Ganun na naman. And then sabihin niya, si Nanay Gemma mo rin, 10 ang asawa niya. Dami yan. Ang dami naman. Sabi ko, 4 ang sa kanya. Pero nalamangan mo pala, 10 daw kasi. Joke lang yun. Joke lang. Baka mamaya sabihin mo, anong sabihin mo doon kay Ate Lore? Joke lang yun. Hindi ako nagagalit Opo. sa kanya. Sa- Kung biro-biro lang, Opo. hindi. Joke lang po yun, Nanay. Pinatawa lang kita kasi alam ko ang pinagdaanan mo. Alam mo mga kabis, sa totoo lang. Naawa ako ni Nanay Terry, no? Naawa ako ni Nanay Terry. Mas naawa din ako kay Nanay Gemma. Kasi grabe yung sakripisyo niya sa kapatid niya. Sobra-sobra. Balik-balik lang yan Oo. ang ginagawa ko sa kanya. Mula kay Tatay Romy, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-4. Grabe. Kung ano yung problema ni Nanay Terry, lahat shoulder o nag-absorb dito kay Nanay Gemma, lahat sinaling niya dito kay Nanay Gemma. Buti lang matibay ang isipan ni Nanay Gemma. Matibay, malawak ang unawa, matibay ang isipan, yung puso, no, na magpatawad, magpatawad, magbigay ng chance, at hindi bumigay yung isipan ni Nanay Gemma. Paano lang kung bumigay ang isipan niya? Ganun parang yung sumasakit ang ulo mo. Parang lumiliit. Paiba-iba yung iniisip mo. Pag yung sobrang dami ng iniisip niyo doon ni Nanay Terry, Oo. na nagkadikit-dikit niya sa isip, parang lumiit, parang sumikip ang Oo, isipan. sumasakit ang... Parang feeling niyo parang bibigay na rin kayo, Oo, parang gano'n. sumasakit dito. oh. Anong ginagawa niyo po pag sumasakit yung yung Bibili dito? ako ng ano, yung tinatapal dito, ano. Sa lumpas, parang Oo. gano'n. Parang ginaganon kasi yung utak ko eh. Pag-iba ng iniisip ko sa kanya. Dahil nag-iisip ko yung, bakit? Ginawa na naman to ni ate. Di ba? Si Gaygay na nga, pinasa na nga yan sa akin. Or namblema na ako ni Gaygay. Tapos nagkaroon ng isang pangalawang asawa, iniwan. Tapos bumalik na naman dito. Lumayas na naman pag uwi, may bit-bit na anak. Lumayas ulit pag uwi, may bit-bit na. Parang ganun. Sabi nga sa ako, bakit gano'n na atin? Pag buntis, umuwi sa atin. Kapag nanganak. Pag wala na naman, pag magaling na naman, Pag galing na naman, lumalayas na naman. Ikaw na naman ang kumukuha. Ang dami mo naman kapatid. Sabi ko naman sa kanya, ayaan mo na, kapatid ko yun. O, bahala ka, sabi niya. hindi kaya Nanay Gemma yung paulit-ulit niyang ginagawa bukod doon sa kanyang pangarap at ambisyon na maging okay ang buhay-buhay niya, na mabigyan siya ng magandang buhay, no? Hindi rin kaya Nanay Gemma sa paulit-ulit niyang ginagawang ganyan na nagbabakasakali siyang makahanap ng foreigner
Kasi sinasabi na rin niya sa akin na Gemma na gusto niya mag-asawa ng foreigner kasi mapaganda ang buhay niya at senyorita siya at maraming pera at lahat ng gusto niya mabibili niya. Hindi kaya sa paulit-ulit lakad doon, lakad dito, lakad doon, lakad dito. Baka sakali makabunggo ako ng foreigner at makabuntis sa akin at pakasalan ako at pagkapunta ng Amerika. Sa tingin mo ba mag-aasawa ng may pag gusto naman po nila? Bakit sa tingin niyo hindi po siya magugustuhan ng foreigner, Nanay Gemma? Ewan ko. Malay natin. Kasi ang mga foreigner kapag na-attract or maganda naman si Nanay Terry, malay natin merong foreigner na malawak ang isipan o mayaman o swerte na maasawa niya. Kasi ang sabi niya gusto niya mag-asawa ng foreigner eh. Tinatanong ng isip ko eh. Oh, paano po, Nanay? Ano? Tinatanong ng isip ko, kung naggaganon si ate ko, gusto siguro niya, sa sarili niya, mataas ang pangarap niya. Bakit napapansin niyo? Bakit naiisip Gusto niya makapag-asawa siya ng mayaman. Sinasabi niya po sa Hindi. Naiisip niya lang. Nakikita niyo. Oo. Oh, okay. Tapos? Siguro Gusto niya. Kaya nagkaganon-ganon ng... Bakit napansin niyo po na parang gusto niyang marating yung kanyang pangarap at ambisyon? Bakit na, ano bang napapansin niyo sa kanya? Kasi ate tayo, kahit sino naman siguro, may tanong sa sarili niya. Opo. Tanungin mo, ano naman yan? Masalaysay naman yung tanong niya sa akin. Opo. Pag iba naman ang kausap, iba na naman ang sinasabi niya. Paiba-iba, kumbaga. Oo. So, ibig sabihin, mataas ang pangarap ni Nanay Terry. Mataas Hindi ang niya pangarap. siguro makayanan yung iniisip niyang... Kaya nade-depress siya. Oo. Kasi may gusto siyang gawin, may gusto siyang abutin na hindi niya makuha at hindi maibigay na naging ka-boyfriend niya, naging ilang beses na nag-asawa, hindi maibigay-bigay. Kaya iwanan na naman niya, tapos hanap naman siya another, iwanan na may hanap another. Nabigo na naman. Kaya ganun. Nabigo na naman at lalo siyang nasiraan ng Oo. bayan. Siguro na. So, after noon, after kay Kuya Bimbim, Nanay Gemma, wala na ba? Wala nang naging boyfriend si Nanay Terry? Wala na. Munti yung lumabas si Si Bimbim. Yun na yung huli. Oo. Nagsawa na siya. sawa na siguro. Kaya nagsawa na, hindi na nanarating. Kung nagsawa na siya, hindi na mabuntis at hanggang ngayon, ayaw na niya magpatabi ni Tatay Romy. Bakit si Nanay Terry parang takot na takot kay Tatay Romy? Parang allergy siya, ayaw magpatabi, takot daw siya, baka mabuntis siya ni Tatay Romy. Bakit? Ano sa tingin mo? Matagal na kasi sila hindi magsama. Matagal na sila hindi magkasama. Or guilty lang si Nanay Terry dahil alam niya na mayroon siyang kasalanan ni Tatay Romy. Alam kaya ni Tatay Romy na nagkaroon? Alam ko na alam ni Tatay Romy na nagkaroon si Nanay Terry ng asawa. So, ibig sabihin, ang sinabi ni Tatay Romy sa akin na ang Nanay Terry mo, ayaw ko na kasi may ibang asawa. So, totoo pala yung sinabi sa akin ni Tatay Romy na ayaw na daw niya kay Nanay Terry kasi may iba ng asawa at baka daw pag nalaman nagbalikan sila, bugbugin siya or patayin siya. So, opo, takot si Tatay Romy na makipagbalikan kay Nanay Terry kasi alam niya na merong naging lalaki si Nanay Terry. Ayun ang sinasabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, hayaan mo ako magpakaliga. Hayaan mo ako magpakasarap, magpakaligaya ako. Parang gano'n ang sinasabi niya. Hayaan siya. Sabi niya nasabi. Alam niyo po si Tatay Romy, Nanay Gemma, hindi pa siya, feeling ko sa kanya, hindi ayaw talaga yung makipagbalikan kay Nanay Terry. Kasi grabe yung kumbaga nawala na talaga yung pagmamahal niya sa haba ng panahon na 20 years, more than 20 years
Matagal na panahon kasi eh. Opo, na hindi na sila nagkabalikan na nakalimutan siya ni Nanay Terry. Siguro kung ilang taon, ilang buwan, pwede pa siguro may chance. Pero sa nangyari sa kanila, ilang dekada na. And paulit-ulit yung sinasabi, kahit nga minsan biruin ko, wala na, patay na yung yung asawa ni Tatay Romy, ay yung pangalawang asawa ni Nanay Terry, patay na. Buhay pa. Nakikita ako dyan. Sabi niya ganyan. Sino? Si Tatay Romy, sinasabi niya, kahit alam niya na hindi na siya pupunta sa baryo, pero sinasabi pa rin niya na, alam ko, buhay pa. Baka saksakin ako, patayin ako, bubugin ako. Kaya ayaw ko na. Pwede lang siya dito bisita sa akin. Hindi pwedeng tumira. Sabi niya, di ba nadatnan niyo si Bimbi nadatnan niyo kagabi? Kagabi ba yan? Opo. Sabi ni Bimbin, sabi ko sa kanya, bakit sila hindi na nagsama si nanay at saka si tatay? Nanay, sabi niya sa akin, pagkasama kasi sila, magkasama sila. Para yung... Aso pusa, hindi magkasundo. Oo, ganun. Ganun na sinabi ni Bimbin. Nakuha ko na po kung bakit si Nanay Tere ilang siya kay Tatay Romy. Kasi nga po sa ginawa niya, mahabang panahon iniwan niya si Tatay Romy. Iniwan niya and then nagkaroon siya ng ibang karelasyon plus nagkaanak pa talaga. Sumalalim. Nagkaanak pa talaga, hindi lang isang beses, maraming beses pa. Kahit sino, huwag ka nang magsama. Kaya hindi natin maalis yung tampo at galit. Kahit sabihin natin naka-move on na si Tatay Romy, basta ang importante lang, hindi baling dalawin mo yung anak mo, anak natin, pumasyal ka dito sa akin, makita ang mga anak mo, okay lang, pero never na tayong magbalikan na bilang mag-asawa. Magkaibigan na lang para sa mga anak at dalaw-dalaw ka na lang para sa mga anak. Pero never na tayong magtabi at never na tayong mag-asawa or magkatabi. So yun yung ano. Then si nanay, syempre, dapat ang gagawin ni nanay, kung talagang mahal pa niya si tatay, no? Kung mayroon siyang pagkakasala, no? Sa part ko lang, subukan ko magpakumbaba at hindi lang magpakumbaba, subukan humingi ng tawad, no? Yung pagsusumamong tawad at ipaliwanag sa kanya in everything and gawin niya yung best niya na mapawi yung lungkot o tampo or galit and everything ni Tatay Romy. Subukan niya. Magagaling sa kanya yon kay Nanay Terry. Hindi po magagaling kay Tatay Romy yun. Kasi siya yung nagkasala. Siya yung gumawa ng nagkaroon ng iba. No? So siya dapat ang gumawa ng hakbang kung paano niya mapaamo at mapalapit ulit si Tatay Romy. Pero ganun pa man, Nanay Gemma, hindi nga magawa-gawa ni Nanay Terry yun kasi guilty siya sa sarili niya. Nahiya. Bukod sa nahiya, talagang dahil sa nagawa niya, baka mamaya ay magsumbatan sila, baka mamaya mag-away pa sila. No? Hindi maalis yun. Opo, sabi pa naman ni Nanay Terry sa akin, sa Aita kasi, hindi uso, kapag nagkasala ka, hindi uso yung suri-suri. Basta pag nagkasala ka at nag-away kayo, kailangan wala nang sorry, ang gagawin ay kalabit na lang, bingbangan na. Totoo ba yun, Nanay Gemma? Halimbawa, asawa kita, mag-asawa tayong dalawa, nagkaroon ka ng iba, nagkasala ka sa akin, hindi ka na magsusuri sa akin, babalik ka na lang sa akin, kalabitin mo na lang ako, tapos magbingbangan na, tanggal na ang galit, tanggal na ang tampo, tapos magbalikan na. Parang ganun. Ganun daw po sa Aita, sabi niya. Kausapin ng mga kaanak, kausap yung magulang, tsaka yung mga iba mong pamilya. kapag-anak. Kung magbalikan pa kayo. O yan ang alam ko. Pero sa kanya, iba. Basta hindi na daw, pag siya daw nagkasala ni Tatay Romy, ibig sabihin, hindi na daw siya basta pag nagkita daw, bingbangan na lang daw diretso. Para tapos na daw yung wala nang usapan. Kunyod na lang daw. Yan ang niya. Pero ang alam ko, kapag mga ganyan, mag-uusap ang mga magulang, nandoon ang mga anak, tapos pag-uusapan. Yun ang alam ko sa mga kultura ng ating mga kapatid. Sa kanya, iba naman. Kahit may paano maya si Nanay Terry nung nagsama-sama tayo doon?
Opo. Nagkatabi daw. Sabi ni Tatay Bigay mo, sa loob. Saan? Nakita pa sa loob ni Tatay Bigay yung siya Ayun nakita. Anong reunion? Oo. Ang magkatabi sa loob ng bahay. Nakaupo, ganon. Sabi ng asawa ko, kala ko hindi sila magkatabi si Ate Tere at saka si Kuya Romy. Tignan mo sa loob. Tignan ko naman ako, mag-asawa naman sila. Tama. Oh. May pinagdaanan naman sila at naging mag-asawa naman sila at may mga anak sila. So magkatabi lang. Magkatabi, nakaupo sila. Hindi nag-uusap. Ganon sila, ganon sa sa, yung Upuan. binigyan mo Yung folding bed. Oo. Oh, Susana. Aba, may nangyayari? Paano nahiya pa yan? Kaya nga, no? So, ayan po mga kabayan na, maliwanag sa sikat ng buwan, sa sikat ng araw, si Bim Bim ay hindi rin po anak ni Tatay Romy. Magkaiba ang tatay ni Bia at ni Bim Bim. So, yan ang mahirap hanapin natin kasi hindi natin alam dahil sa mga panahon na yan, si Nanay Tere ay kung saan-saan na lang. Kung sino na lang sigurong mga manyakis dyan, sorry to my words, kung sino-sino na lang sigurong mga manyakis dyan, no, na nanamantala sa kahinaan at depression ni Nanay Tere ay pinapatulan nila bagkos ibangon sana nila at yakapin nila yung kapansanan ni Nanay Tere ay sinasamantala pa ng ating mga kababayang mga manyakis. 'Di ba? Siyempre, alam naman natin hindi naman nagagawin ni Nanay Tere yan kung nasa katinuan, kumbaga. Kaya nga dumaan si Nanay Tere noon, naggrabe yung depression niya, umaakyat sa bahay and everything, no? Kaya nagagawa ngayon ni Nanay Tere, maglakad kung saan-saan, mag-survey kung saan-saan mga kabayan at nagbunga nga ito si Bia at saka si Bimbim. So ito yung mga katanungan natin na hanggang ngayon na nalaman na natin at nasagot na ni Nanay Gemma, no? Bago ko sabihin sa inyo na inyong mga katanungan, tama nga po ang inyong mga hinala at tama nga po ang inyong mga bilang at tama nga po ang ating mga komento dyan na mukhang hindi nga si Tatay Romy ang tatay ni Bia at saka ni Bimbim. So at least ngayon, bago ako nagsabi sa inyo na tama nga ang mga hula nyo, nakausap muna natin si Nanay Gemma na siya mismo nagpaliwanag sa atin at siya mismo galing sa mga bibig niya na eto nga ang nangyari kay Nanay Tere. So maliwanag na po sa ating mga kabayan, nasagot mo po namin ni Nanay Gemma, no? At pilit natin ayusin yung mga bagay-bagay, no? Sabi ko nga kay Nanay Gemma, ikaw lang talaga ang makakatulong sa akin at ikaw lang talaga makakasagot sa mga katanungan ng ating mga viewers. Kasi ayaw ko naman din na parang sabihin o lumalabas na ginagawan ko ng kwento or nagsisinungaling ako. So maging patas naman din ako sa Pamilya Sibal, sa ating lahat na masabi natin kung ano ba talaga ang totoo. Kaya tinanong ko kay Nanay Gemma. So ayan, lumabas ang lahat ng katotohanan na galing mismo sa bibig ni Nanay Gemma dahil siya lang po ang lubos nakakaalam sa buhay ni Nanay Tere. Kasi wala namang ibang mga kapatid, wala namang ibang mga kaanak na nag-guide kay Nanay Tere, kundi bukod tanging si Nanay Gemma lang ang nag-guide at nagmahal, nagunawa, nagpasensya, lahat. Kaya nga sabi ni Nanay Gemma kanina, minsan nga parang sumisikip na ang isipan niya, sumasakit na yung sentido niya magkabilaan. Kasi hindi na niya alam kung paano. Kasi nagkamali na 1 beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses, no? Ay sunod-sunod yun. Uuwi na lang sa kanya kapag buntis na, uuwi na lang sa kanya kapag nanganak na in everything. Ang hirap ng mga kabayan na bilang kapatid, ang hirap nun. Pero nandyan siya, nanatiling nandyan, nanatiling Nanay Gemma, nanatiling nagmahal, umunawa. Lahat ay binigyan ni Nanay Gemma para kay Nanay Tere. So maraming salamat. Hope, sana na maliwanag po sa inyo yung aming pag-uusap ni
Nanay Gemma sa tungkol sa mga anak ni Tatay Romy. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panunood. Without skipping ads, paki-like and share na rin po mga kabayan. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah! Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.